Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong isang sinuwalat ng isang survey entity. Not sure kung commissioned sila or private. No? But I think they are also commissioned. Kasi alam natin yung malalaking mga commissioned surveys, itong Pulse at yung SWS. Lately, parang nakikita natin sa kanilang mga release, tila mas mataas talaga si Sara Duterte sa mga surveys na yan. Pero ito po, isang paalala, warning, no? Dahil ang Okta, yan. Kasi lately rin may lumabas na fake surveys na sila mismo yung nagpatotoo na hindi sila o hindi galing sa kanilang survey na yon. Doon kasi pinakikita na mas mataas ang performance niya at ang trust rating ni PBBM. Magkaiba po yung dalawa, yung performance at yung trust. No, sa presidente at saka sa vice, doon ka magtataka. Talagang, of course, sinasama rin siguro yung iba dyan. Well, itong research na to, ipinabulaanan nga ng Okta na hindi totoo. Ito ay peke, maanomaliya, malisyoso, at hinihikayat na huwag ikalat. Well, panoorin muna natin mga ka-Wonder itong sinabi ng taga-Okta. Hindi po totoo ang lumalabas na survey na kumakalat ngayon sa social media na napagawa ang Okta Research ng survey ng buwan ng Pebrero na mas mataas si VP Sara. Yan po ay fake news. At sa mga nakikinig po sa amin, sa atin, sana po hindi nyo na ipagkalat yan. Naglabas na po kami ng statement sa media at sa aming Facebook na hindi totoo yung mga kumakalat na balita na nalampasan na po ni VP Sara si President BBM sa trust and performance ratings. Yan mga ka-Wonder ha. Good news yan at malinaw. Performance and trust, hindi niya nalagpasan si PBBM. No? Mamaya, didiscuss pa yan para malinawan ng husto. Ibig sabihin yung mga lumalabas na surveys, no, peke. Naniniwala na tayo niyan talaga sa sinasabi ni Percy Lapid. No, huwag kayong maniwala sa survey kasi binabayaran daw. No? Kagaya nitong isang kwento niya, no, na senador o kaya presidente, mamahina ako, pangalawa ako, gawin mo ako number 1. Magkano ba yan? Sabi ni Percy Lapid. So, dahil nga sa nakikita nating the president is working so hard, no, despite of everything, nagkasakit na, he lost some weight, ano pa, punta rito, to and fro, ano pa, napaka-busy niya. No, sabi nga ni Professor Carlos, sabi nga ni Attorney Claire, halos hindi na natutulog. 6 hours ng pinaka-max niya sa tulog, no? At talagang ang sipag-sipag ng ating Pangulo. Kaya ito, well, itong sinabing malinaw na malinaw. From Okta kasi somewhere in February 2025, naglabas daw itong Okta na mataas ang performance at saka trust rating ni Sara kaysa kay PBBM, which is fake news. Okta na mismo nagsabi. Tuloy natin mga ka-Wonder. So kung ano mang makikita nila sa social media na ganito ang impormasyon, hindi totoo ito. Opo, natiling mas mataas po ang performance rating ni President Marcos at 65% sa trust at 64%. Natandaan natin, hindi mo sila pwede compare kasi iba ho yung trabaho nila eh. Ang pwede compare siguro yung trust ratings, pero ang performance ratings kasi iba ho yung trabaho ng Presidente, iba ho yung trabaho ng Vice President. Either way, pag tinatanong ho natin sa mga ating mga kababayan yan, hindi naman ho sa pag-iisip nila ang nakikipagpaligsahan ng Presidente at Vice President sa trust at performance rating. Yan po yung sinabi ni Sara Duterte na mukhang hindi raw bababa si PBBM sa pwesto. Bakit? Kasi akala nila sasakyan ng taong bayan yung mga fake surveys. Kasi kung sinasakyan ng taong bayan yan mga ka-Wonder, kada rally, hindi langaw ang may kita mo. Langgam, talagang dudumugin. Kahit yung papirma. So yung mga silent majority na nanahimik lang yan, nagmamasid lang yan. Hindi na yan mauuto. Kasi alam nila yung mga survey, despite of everything nga na nakikita nila mga flagship project ng Pangulo. Ano pa, yung mga nakita nila improvement. And then, he will just get that survey na talagang insulting. At yung isa, wala namang ginagawa, ang taas-taas. Asan yung logic? Diba? Kaya hindi na sa kanila sumasakay, kaya gusto nilang patalsikin, ayaw bumaba. Dahil nakikita nila na hindi sila uubra. Kung sino man yung ipapalit, sana Pangulong PBBM magkaroon ng representative sa inyo na talagang ipopromote nyo at susuportahan ng tao para yun ang botohin ng tao na talagang makita nating leader na maayos. Ngayon pa lang magparamdam na. Sana ganun sana. Para hindi lang makaupo talaga itong si Sara Duterte dahil nakita natin
We're not satisfied with what she's doing. Kasi nakita natin, puro paninira, puro bad mouth yung lumalabas sa bibig. Aside from the past, kung ano-ano sinasabi niya, it's a really a no-no. Plus yung mga sinasabi ng factors. How will you let someone to lead us with the mental imbalance? Light pa nga yung sinabi ko, imbalance eh. No? Base ron sa mga sinasabi rin nila. Kasi sabi nila, luka-luka, saltik, no? Baliw, kung ano-ano mga sinasabi. No? So to be just civil, mental, siguro, unbalance na lang. Sabihin natin. So yun, mga ka-wonder, tuloy natin yung video. Ano po, or that aside, ang totoong trust ratings ho ay ang trust ratings na pinalabas namin sa media noong fourth quarter ng 2025. Yun lang po ang survey na meron natin na galing sa Okta Research na nag-measure po ng public preference in terms of trust and performance for both the President and the Vice President. At doon po, ibang-iba po yung ratings sa lumalabas na fake survey na kumakalat niya na Okta Research survey ng February. Wala akong survey na ganun po. At nagpapasalamat kami sa mga media groups kagaya ninyo, kagaya ng Rappler, na pinaalam sa amin na may gumagamit po ng aming pangalan at nagkakalat po ng fake na survey. Sana po hindi natin tularan to. At kung meron man kami mga bagong datos, makikita niyo po una sa Facebook page namin, then later on sa website namin. At makakasigurado kayo, gaya ng aming performance nung huling 2022 national elections, na maayos lagi ang aming mga survey data sa Okta Research. Noong 2022, gusto ko lang paalam, 100% po kami sa President, sa Vice President, sa mga Senador. Gaya ng amin na sinasabi sa Okta, talagang the public can be assured na we will get the best data out free of charge to the public. At Yan free of charge to the public, the best data that they can provide. Hindi ito yung nasusulsuhulan. Na gaya ng sinabi ni Ka-Percy. Nasabi niya nga huwag kayong maniwala sa survey. Na parang ang tinutukoy niya talaga is nababayaran yan kung sino yung nga gustong palitawin pangalawa ako, gawin mo ako number 1, magkano ba yan? Yan ang sabi ni Ka-Percy. Which is parang maniniwala ka na talaga. Kasi bakit? Ang sipag-sipag ng Pangulo Lahat na lang ginagawa niya and then all of a sudden mababa. Kaya medyo suspicious tayo dyan mga ka-wonder. Papalabasin namin ito sa mga regular media outlets kagaya ninyo at sa aming Facebook and later on sa aming webpage. Opo. Saka, linawin ko lang din, Prof, no? Ang survey ninyo, mostly quarterly, di ko ba? Oo, yung po sa trust and approval ratings ng ating top government officials, 4 na beses lang yan in a year po. Yung first quarter namin sa 2025, gaganapin pa sa March pa po. Yun. So, ito, obvious na fake talaga tong survey na to. At nais na mga gumagawa ito manil lang. And this is what we have been looking at for some time na marami kong nag-fake ng survey namin, wala nang nag-anti dahil election na. Pero makakasigurado ko kayo kung galing ko sa Okta yan, lalabas yan sa Facebook page namin una at sa mga regular media outlets kagaya ninyo. Ayan mga ka-wonder, abangan natin sa March. February ngayon, di ba? Yung March ang abangan natin. Abangan natin yung Okta. Okay? Abangan natin yung Okta. Pakishare nyo po yung video na ito mga ka-wonder para mapanood nila at malaman nila yung tungkol dito sa fake news na kinakalat na survey na mas mataas daw si Sara Duterte kaysa kay PBBM. Yan. So, at least, nalinaw na debunk natin itong fake news na ito. Dito sa programang ito, Prof, bawal ang fake news Bawal naman. At saka, maraming salamat to kasi ang disinformation and fake news, lalong lumalaganap yan ngayong panahon ng eleksyon. At sana magtulong-tulungan tayo, no, na tayong mga kababayan at mga kasama sa media na labanan to kasi nakaka-costo ng kalituhan at ang nananalo dito yung mga nagkakalat ng fake news. Hindi po totoo ang lumalabas. Okay yan mga ka-wonder. Malinaw po na hindi totoo yung kumakalat na fake news ng pinapakalat of course nitong mga manlilinlang para lang palitawin na mataas yung survey ng kabila. So iniiwasan natin yan kasi bakit? Nakakadala yan Yung kahit na sabi mong fake yan, kapag yan ay nilabas mo, iisipin ng tao, totoo yan No? Na yung kapikean na yan, na talagang bakit nga sa kabila ng ginagawa ng Pangulo, bakit matbababa siya? Kumbaga, parang tiwalang-tiwala sila kay Sara Duterte. Dahil satisfaction, performance, 64, 65 ang ating Pangulo. Dahil si Sara Duterte lang 2024, 48-49 lang. Taas pa nga nun kahit papano no? 64-65 ang Pangulo nung November, no? 2024. Si Sara, 48-49 lang
No? Kaya hindi pwedeng daktawan niya si PBBM. At ito po'y transparent at libre. So yan mga ka-wonder, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi lamang si Sara Duterte. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion. Kung kayo may sasabihin, please give me a thumbs up if you like this video. Share this video and please subscribe. Hit the notification bell icon. Choose all. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.